what makes an ideal spa therapist? Tulad sinabi natin, ideal means tolerant. No? Ideal means yung, ano yung tawag nyo sa Bisaya? Murag ka ng, yun. No? Yung katangian ng isang massage therapist na karapat-dapat. Tama? Okay, yun. So, una sa lahat, maalala ko ang sabi ng Australian Spa Association, a massage therapist has a keen eye for details. No? Keen. Ano ibig sabihin ng keen? Jong, ano ibig sabihin ng keen? Anyone? Keen eye. Matalas, no? Matalas na mata. Ibig sabihin, alam niya, napapansin niya lahat ng bagay. Okay, alam niya yung, hindi maayos yung towel. Hindi maayos yung lagayan. Marumi yung paligid. Yun yung sabi ng Australian Spa Association. A massage therapist has a very keen eye for details. Ibig sabihin nun, mapupunan niya lahat ng detalye. Napapansin niya lahat ng bagay. No? Hindi sa kapwa niya, kung hindi sa spa. Kasi iba yung napapansin sa kapwa niya, marites na yun. Di ba? Hindi yun. Kundi yung mga nasa paligid. No? Okay. Ang gawain ng massage therapist ay para magbigay ng relaxing and rejuvenating experience sa client. Tama? Magpa-relax, magbigay ng reinvigoration, no? Pagpasigla doon sa client na paglabas niya, wow, okay, sarap. Sulit yung oras. Ano? Yan. Pangalawa, maibigay niya yung kaukulang advice, kaukulang information na kinakailangan ng client. Kasi may mga client tayo, hindi nila alam yung mga bagay-bagay sa buhay. When it comes to health. Okay? Lalo na yung mga mahilig mag-manigarilyo. Diba? Hindi nila alam yun. Sinusunog na yung kanilang baga. Meron ba naninigarilyo sa atin? Wala naman. Naninigarilyo kayo? Yun. Alam mo, sabihin ko sa inyo yung father ko namatay because of lung cancer. Smoking. At it's a painful experience for my dad. Kasi sigarilyo niya. Susunog yung kanyang baga. Pag-atake ng cancer sa kanya, madaling araw sumisigaw siya sa ating gabi because of pain. Yun yung effect ng cancer. Kahit na uminom siya ng painkiller, wala nang talab yung painkiller na yon. Kasi nag-numb na yung nerves. Kaya kahit anong oras, sumisigaw siya sa pain. Namatay siya with that kind of a painful experience. Para lang minsan kasi pag tingnan natin sa commercial, di ba? Macho, puti, lalo yung Marlboro, di ba? Alam mo, macho. Kung yung kanyang baga, macho din. Anyway, so yun. Ang role natin, i-educate yung client. Ang role natin, sabihin sa client kung paano niya mapanatili yung healthy lifestyle. One of which is massage. Ma-explain mo yung blood circulation, ma-explain mo yung feel good benefit, yung mga ganon, no? And then, mabigyan mo siya ng mga paraan upang ma-maintain niya yung kanyang healthy lifestyle. Kasi ang role ng therapist is at the same time kayo ay educators. Nagtuturo kayo sa kanila eh. No? Nung araw kasi, yung alam niyo sa English, sa wellness, meron tinatawag sa sa wellness na ayaw ko lang kung na-encounter nyo ng salitang paradigm shift. Yan.
Paradigm shift. Ano yung paradigm shift? Anybody? Hindi nyo pa narinig yon? Yung term na paradigm? Okay, ibig sabihin ng paradigm shift, mayroon siyang may continuum. Ito yung old, ito yung new paradigm. Wala dito, from this point to this point, nagkaroon ng pagbabago. Ano yung pagbabago? Mapansin nyo nung araw, pagka nagpumunta ka sa parlor, di ba parlor ang tawag nung araw? Basahe lang, basa-basahe lang, pak. Tapos uwi na. Pero ngayon hindi na. Yung client natin ngayon dito sa new paradigm shift, sophisticated. Ibig sabihin nun, masela na siya. Mapili na siya. Nung araw, di ba ako, like ito, na-share ko sa inyo, may pinunta ako ng spa sa Davao. Ang ganda ng signage sa labas. Pare, okay, ganda. Pagpasok ko sa loob, nakita ko yung therapist, nakapatong yung paa doon sa table. Atras ako. Ibig sabihin nun, anong klaseng spa to? Bakit kaysa lang nakasabit yung paa ng mga tao? Di ba? Kaya dito dapat pagpasok ng client, makita nila, wow, ang bango. No? Tapos pagpasok nila, wow, ang ganda ng music. Relaxing. No? Tapos pagpasok nila, naka-scrub suit yung mga therapist. Good morning, sir. Magalang. No? Hindi yung labay-labay lang. No? Usahay, wala lamang. Salubong yung client, wala lang. Tung. Nag-sirko-sirko na yung client nila. Wala lang yapon. Wala nakita. Pero dito hindi. Pagpasok, wow. Good morning, sir. How may I help you, sir? No? Parang ano yun eh. Parang may pinuntan ako na sa Jensen, may pinuntan ako na isang restaurant. Nag-inquire lang ako sa kanila. Alam niyo bang ginawa sa akin doon? Pag-upo ko, nagkikwentuhan lang kami, nag-i-inquire lang ako about whatever they have. Dumating yung isang staff, may dala-dala siyang kettle. Sir, meron po tayong free, yung complimentary welcome drink. Bongga, di ba? Ganon yun, kasi yung client natin ngayon, mapili yan, maselan yan. Kaya kailangan mo ma-feel nila, special treatment. Kuha nyo? Kaya pag may pumasok dyan, whether client o hindi, basta pumasok, ngitian nyo agad. Morning, sir! Parang Jollibee. Ha? Kahit na nag-CR ka lang doon, binabati ka. Paglabas mo, nag-CR ka lang, pinasalamatan ka pa. Di ba? Ang sarap na yung feeling eh. Feeling mo ba, balik ako doon? Kasi feeling ko, importante pala ako doon. Ganun din dito. Kung saan kayo na spa, di ba? You make your client feel important. You make your client feel significant. How? By smiling at them, by attending to their needs. Nadili nang usahin mo, yung ka nga, di man ako na client, di man ako ganila suki, may ina na siya da. Hindi. Kahit hindi mo client yan, sir, kailangan nyo ba ng sleepers? Sir, kailangan nyo ba to? Kanyo? Yan yun. Kaya, yun yung shift na sinasabi. No? Diyan tayo maglalaro. Pagka ang inyong work, ang inyong hanap buhay, ang inyong trabaho ay above the expected yung inyong service, kapatid, lahat kayo makikinabang eh. Hindi lang naman ikaw ang hahanapin eh. Di ba? Dirata kay Steve McQueen lagi. Dirata kay Steve McQueen kay nami ilang servisyo dira. Masarap yung servisyo, mahusay yung kanilang pag-alaga. Ganun lang yun ha. Kasi teamwork yan eh. Teamwork yan. The moment na ganyan yung inyong kultura sa spa, pag-uusapan kayo, ibang klase dito.
ibang klase dito. Dito na tayo, no? Kung ako tatanungin, I hope makinig si Ma'am Ann. Ako ko ang tanungin, kung ako tanungin lang, kasi high-end ito, huwag ko ipantay yung price sa ordinary. Kung ang regular price sa labas 300, dapat dito mataas ang konti. No? Para ma-attract natin yung AB. Yung AB, hindi naman nila isipin yung pera eh. Class A ha, Class A, Class AB. Hindi mo asahan dito ang CDE. Kasi, di ba? Hindi naman tayo nagkukuha ng mga ibang ano. Pero the point there is, kasi ang business concept is AB, so that means kailangan tapatan natin yung expectation na yon. Kaya kung mataas yung kanilang singilan, mataas yung komisyon ng kitaan ng mga tao. Nakuha nyo yun? Tapos mas malaki ang tip na bibigay. Basta ako ang like na sinasabi sa mga may-ari, huwag nyo pakialaman yung tip kasi personal yan na effort ng tao. Pero I really don't know, no? Kasi siyempre nasa part ako ng training. Hindi wala naman ako sa management, no? Pero yun lang sinasabi ko na, para kasi ganado yung tao magtrabaho, yung effort niyang personal, i-reward yun sa kanya. Okay, so, ayun. The next one is, yung tinatawag nating technical skill. Pag sinab technical skill, yung inyong kaalaman on the side ng massage. No? Kaya yung tinuturo ko sa inyo, standard yon. Standard yon. DOH approved yon. No? Yung mga gagawin natin the next few days, yun yon. Ituturo natin sa inyo. Sumunod naman ay inyong husay, proficiency in the massage. What massages are we going to offer? Number 1, it's Swedish. Number 2, it's Pisil or Shiatsu. Number 3, it's Hawaiian Lumi massage. Okay, yung signature massage, to follow na lang yan. Pero yun yung importanteng basic services na ibibigay natin. No? Because these are the most popular ones. Also, the understanding on the anatomy and physiology. No? Kaya may dala akong model. No? So, kaya lang, wala na tayong oras masyado. Kung ano, pwede naman na later on, magkaroon kayo ng copy ng manual, aralin nyo dito. No? Kasi, like for example, pagka tinanong kayo about the blood circulation, dapat ma-explain nyo. Diba? Saan galing yung dugo? Saan pupunta yung dugo? Diba? Ang dugo ay nandito sa, ano to? Heart. Nagsisirculate yung dugo. Ma-explain nyo dapat yun eh. Yung blood circulation. Kasi basic yun sa masahe. Yun yung ating selling point. Dito dadalo yung dugo, dito ma-expel yung dugo, ay yung toxins sa dugo, ito yung nagagawa niyan. So anatomy and physiology, kaso lang, like I said, nasa skill tayo kasi ngayon. So I leave it up to you to do your own personal study of that. But if you would like to have your own lessons, eventually, pwede kayo mag-join ng online program. Online kasi kahit na saang area, pwede mong gawin. Okay, like I've shown you kanina. Okay. The next one is, an ideal massage therapist must have what? Good communication skills. Ayan. Anybody, ano ang ibig sabihin ng good communication skills? Sige, volunteer. Ano yon? Ibig sabihin nun, Marites? Hindi. Okay? Ibig sabihin, may bago pa eh. Ano din bago? Sa ibang Marites, may bago na daw eh. Nakalimutan ko sa TikTok eh. Anyway, ano ibig sabihin ng communication skills? Ha? Okay. Good communication. By the way, dalawang uri ng communication. Tama yon. Meron tayong verbal tsaka non-verbal. Yung verbal is when you speak with your mouth. Non-verbal is through your actions. Diba may kasabihan na action speaks louder than words.
No? Kahit hindi ka magsalita, malalaman agad ng client mo kung natutuwa ka o hindi ka natutuwa. Yung ganon. Okay, so yun yung isang bagay na dapat ma-develop ng isang massage therapist. For you to be able to develop that ability to listen attentively to clients' needs and preferences. Kahapon, habang umiiktad yung paa ng isa, ano ibig sabihin nun? Nag-i-enjoy siya? Nasasaktan. O, so pagka ganon, anong gagawin mo? That means gaanan mo ng konti. Kasi maninipa na siya eh. Ganun, pumipitik na yung paa eh. Kaya dapat sensitive ka doon. No? Automatic yon. Oops, andali. Sasaktan na siya, gaanan mo na ng konti. Yan. Yun yung tinatawag natin na communication skills. You're able to discern, you're able to identify, you're able to emphasize kung ano yung kailangan ng client. Yeah, pressure po yan, no? So, depende yan sa client kung ano yung preferred niya. Tama po yun. Isang area po yun. Kaya lang, you can always do that not by guessing. No? Hindi yung, nasaan yung aking bolang kristal? No? Kasi hunaan ko, ano ba gusto ng client ko? Gusto niya ng art. Hindi yun eh. Tatanungin mo si client mo, di ba humahagod ka, di ba? Sir, kumusta po yung presyo? Okay lang po ba? Yun, hindi yung bolang kristal ko, ilabas ko muna. Yun. Kasi, at the end of the day, customer is king. Yan. Okay. So, the next one is strong customer service skills. Ano yung strong customer service skills? Okay, number one, alam mo paano mag-attend doon sa need ng client. Okay? Kapag alam mo magbibihis siya, at naturalmente, anticipate mo kailangan niya ng hanger. Or, sabitan ng kanyang pinagbihisan. Hindi naman pwede ilagay niya sa sahig yung damit. Ayan. O kung may box, i-offer mo yung box. Akuha nyo. Ganun. So, i-anticipate nyo yung need. Matutuwa yun si client. Hindi yung nagun sa mga sir, pangita galing ko sa hangin. Bulaton na lang niyo mo. Sir, tawag lang ko sir kung nakakita ka hangin. Na. Di ba kung ako yung client? Yan. Okay? So, dapat in-internalize nyo ito kasi darating araw magagamit nyo talaga ito, no? The next one is, ayun, maintaining a positive and friendly attitude. Positive. Hindi yung pagpasok ng client, mukha siyang pasas, ikaw din. Mapapasabak ko na ito, mapapaano ko dito. Hindi. Dapat opportunity mo yun. Di ba? Hindi yung medyo na negative ka na rin. Minsan pag pumasok si client, makulit yan, di ba? Nasaan ba yung ano nyo? Bakit wala kayong sleepers? Bakit wala kayong ano? Bakit mabaho tong unan nyo, yung linen nyo? Bako, ganun. Anong gagawin mo? Awain mo siya? Loser. Hindi eh, di ba? May dahilan siya eh. Kaya dapat friendly kayo. Yung PC, habaan nyo yung PC. Hindi pwede maiksim PC pagka nag-react siya, react ka na din. No? Pag binato ka, batuhin mo din. Away na yun. Pag sinabunutan, sabunutan mo na din. Hindi, tanggal ka sa trabaho. Goodbye. Congratulations, Lucy. Di ba? So, hindi pwede yun. Ha? Nasa Bible yun eh. Pag sinampal ka daw sa kaliwang pisngi, bigyan mo yung kanang pisngi. Pag binato ka ng tinapay, batuhin mo din ng tinapay. Pero wag mo ipasok sa garapon. Kasi bubukol yun pagka pinasok mo sa garapon. Kanyo? So ganun lang yun eh. No?
Yon, service excellence. Part ito ng topic natin ng service excellence na rin, no, yung ating qualities tsaka service excellence. Okay. The next one is respecting client privacy and confidentiality. So kung ano nakita mo, sabi nga sa military, di ba? What you see, what you hear, just leave it here. Kung ano narinig mo, nakita mo, iwan mo dito. Huwag mo ipagkakalat sa kasamaan mo. Alam mo? Bahog tiil. Bahog ilok. Walang ganon. Tiisin mo na lang. Pero huwag mo ipagkakalat. No? Kasi kung gawin yun sa'yo, you'll be offended. Tama? Yes. Huwag mong gawin sa iba. Eh malay mo, nagkataon, ano sa kanya, brown out ba yun? Walang tubig, hindi nakapapaligo ng 1 linggo. Oh. That means kailangan patience, no? Huwag kang mag-react at huwag mong ipagkakalat. The next one is, we go now into the topic ng professionalism and ethics, no? Professionalism. What do you mean by professionalism? Pagiging professional. Pag sinabing professional, number 1, malinis ang pangangatawan. Okay? Kung kailangan mag-makeup, makeup. Pero wag naman yung, minsan kasi mag-makeup parang yung pag arawan, yung parang naaagnas yung dito. Oh. Sobrang kapal ng kanyang foundation. Ganon. Wag naman ganon. Ate, kahit yung konting blush on lang, no, basta importante may paligo ka, malinis yung damit, konting blush on, konting lipstick, pwede na yun, shoot na yun. Wag yung talagang, kailangan mo pa magpa-eyelash ng ganon, tapos talagang kapalan mo yung foundation, no? Eh, wala na. Yan, yung ito, kinukuha ko lang ito kasi na-enhance kasi yung beauty nyo. Kapag kayo ay mayroong mga ganong mga additional na pampaano, para mas maganda kayong tingnan. Okay? Pleasing. No? Pleasing to the eyes. Upholding ethical standards, yun. Sabi natin, dapat alam natin yung limitation. Kahapon, pinakita ko sa inyo yung boundary. Huwag kayong magmamasahe na mayroong unnecessary contact sa gilid. No, ma-misinterpret ng client yan eh. Dapat nagmamasahe ka, nakadikit yung tuhod mo dun sa tuhod niya. May medyo ibang isipin niya nun. Or, habang nandun yung ulo mo, ay yung ulo niya, minasahe mo yung likuran, tumama ito sa ulo niya. O, baka isipin niya kasama pala yung ulo sa masahe. Sarap pala dito. Diba? So, may boundary yun eh. Dapat alam mo yung limitation. Diba? Ano sinabi ko kahapon? Pag sa masahe, bawal ang tanga. No? Pag sinabing tanga, yung tatanga-tanga, yung hindi naman siya tanga, pero tatanga-tanga siya. Pangit pakinggan, no? Ibig sabihin nun, alam niyo yung nga, limitation. Alam niyo yung demarcation. Alam niyo yung boundary. Even among yourselves. Dapat may boundary kayo. Hindi yung, di ba? Puro hanap ka ng mali. Puro hanap ka ng mga puna. Hindi maging masaya yung spa kung mayroon tayong kasamahan na ganun yung attitude. No? Ang tawag dyan sa English, fault finder. Tapos gusto niya sila yung sikat, no? Sisiraan niya ibang, yung iba naman makikinig. Oh, totoo? Wala na, nag-away na yung mga tao. Eh, hindi mag-survive ang spa kung mga tao nag-aaway. Sa Bible, ang sabi doon, blessed are the peacemakers. Yung mga gumagawa ng tama, yung mga nag-iiwas ng gulo, yun yung pinagpala. Kasi yung kunting marites lang, react agad, away na agad, hindi mo lang tinanong, totoo ba yung narinig ko? Hindi, wala na. Ha? Sinabi mo yung ano, ikaw talaga, ha? Ikaw talaga yung okay? Yun ang tinatawag natin na professionalism na napakalaga bilang mga massage therapist. Okay?
So, okay. Another one is emotional intelligence. Ano ang ibig sabihin ng emotional intelligence? Yung ability na makiramdam sa kapwa. Para naalala ko minsan, kasi kami nasunugan kami ng bahay nung araw. Diba? Pag nasunog yung bahay, pag nasunugan ka ng bahay, di ba hindi naman masaya yun? Diba? Ay, nasunog yung bahay namin. Yes! Wala namang ganun eh. Eto ngayon, mayroong lumapit, kasi yung bahay namin nasunog eh. No? Bata pa ako noon, mga high school pa lang ako. Tapos tinititigan ko yung bahay namin, sunog na yung bahay namin. Tapos may lumapit. Kasi ang nickname ko sa amin, Boyet. No? Yet, kumusta? Gusto ko siyang ihagis dun sa ano eh. Kita niya nasunog yung bahay ko, kumusta niya pa ako. Hindi niya malang sabihin sa akin, no, may mga damit ako dun, ha, bigyan na lang kita. O ano ba kailangan mo? Kailangan mo ng ano, kumain ka na ba? Hindi ka pa kumakain, mukhang gutom na gutom ka na. Hindi yung, kumusta? Di ba? Kita niya na, ate, obvious ba nakikita mo sunog yung bahay namin? Ano yung expect mo sagot ko? Masaya ako? That means wala siyang empathy. No? Kunwari, namatayan yung kapitbahay kasama mo sa trabaho. Pwede bang sabihin mo sa inyo, okay lang yan. Cheer up. Cheer up sa imong mata. Kaya, nagkikirip yung heart ko kasi lungkot-lungkot ko na, yung gano'n. Tapos sabi mo, lang yan, lilipas din yan. Pre, bay lang na. Wala siyang empathy. Wala siyang pusong gano'n. Kaya kung ako ang client, gano'n yung gagawin mo sa akin, hindi ko babalik sa inyo. Ano ba na, di ba, magmumura ka pa eh. Yeah. Learn to empathize with people. Learn to adjust to the people's needs. Learn to be sensitive to their feelings. Learn to adjust according to their needs. Hindi sila mag-adjust sa iyo, ikaw mag-adjust sa client. Yeah. Klaro? Are we clear? Okay. So, kunti na lang to, huwag kayong mag-alala. Mga isang araw pa. Handling challenging situations and patience with care. Ito yung mahalaga, ha? Sabi natin, there are two types of ano yung hapon? Dalawang uri ng abuso. Abuse. Tama ba yun? Ano yung dalawang abuse? Types of abuse. Verbal. Tama yung sinabi mo. And non-verbal. Verbal is, an example of a verbal abuse is, ano? Bro, ang ganda ka pa ng katunan mo. Naku. That's verbal abuse. No? Ang ganda-ganda mo ng kwento mo. Ganda-ganda mo ng mo. That's verbal abuse. So ano yung reaction ng isang therapist pagka may ganun? Papatuhin mo siya. O yung hawak yung pang-spray ng oil. Hindi, di ba? Hindi yung professional. No? So, the best way to do is in handling this type of abuse, number one, huwag kang mag-react. Kasi kung mag-react ka, either ang isip niya, enjoy ka. Okay to ah. Type niya pala yung makipaglaro eh. Gano'n. No? Huwag kang mag-react. Trabaho ka lang. Kasi nandun ka pala magmasahe, di ba? Hindi ka naman doon para wala ka naman obligasyon na patulan yung kanyang pang-aabuso. Just continue with your work. Pag napatuloy pa rin siya, ano yung next na gagawin mo? For example, ikaw, Luz, medyo matagal-tagal ka na. Siguro iwasan yung mga pangit na pinapakita. Hindi, gani. Di ba? Nag-abuse na siya. Verbal. No? Alam mo, Luz, nakatang sap-sap naman ng labi mo. Sap mo alikan. O, di ba? Anong gawin mo? Dapat hindi po kayo magsasalita yung mga pangit na
side. Pwede din. No? Ikaw ma'am, kung ikaw nasa ganong case, Siguro sir, sige ang ganda-ganda mo, ang dami na sinabi, pero abusive na. No? Yes, siguro kausapin na good way, gano'n. Yes. First na gagawin mo, kausapin mo agad. No, since yung first gawin sir is iwasan, pero still yung ginagawa niya is pinagpapatuloy niya. So, parang bigyan mo na siya ng pansin, yung kausapin mo siya in a good way naman. Ayan. Ganon. Pero ako, ang initial, kung ako ang tanungin, ang sagot ko ganito eh. First attempt, ignore. Kasi, hindi naman sa worth ng oras ko eh, para makipagkwentuhan sa kanya, di ba? Ignore, trabaho ko lang. Kasi, nagmamasahe naman ako eh. Trabaho ko lang, galingan mo lang. Pero pa rin patuloy, that's the time, you have to tell your client, sir, sorry po, hindi po namin yung ginagawa dito. In a nice way. Kasi maaaring tama ka, pero naman, pabalang, tang po may papatulang ka nun. Kasi mga taong ganon, wala nang mga ano yan eh, wala nang ano yan eh, di ba? Wala nang good manners and right conduct, walang GMRC. Talo ka doon kung patulan mo eh. No? So, yun lang. Tami mo. Pero you tell that to your client in such a way na hindi man siya ma-offend. Diba? Kasi maring tama yung sasabihin mo, pero offended siya, awa yun. No? Maring sabihin mo lang, sir, sorry po. Pasensya na po kasi nagmamasahe po ako. Hayaan nyo lang po na ituloy ko po yung ginagawa ko. Diba? Wala, hindi mo siya pinag-usapan doon sa sinasabi. Grabe mo kasi, di matinood nga. Pangit ko siya, gwapa mo ko sir. So, di, wala na. In-engage mo na siya eh. Dapat i-divert mo. Paano? Okay, the next one is physical. Kasi yung isa, di ba? Verbal abuse. Non-verbal. Non-verbal. Big sabihin nun, not to words, to action. Anong halimbawa? Pag nagmamasahe ka, hinipuan ka. Ikaw, pag sa'yo ginawa yung Fatima A. Isa daw? Paakon? Naunsa naman. Sa kairo? Dili sir, paano ko ilang kamote? Utang sa iyang side. Ayan. Diri mo gunitan, holdingas mo. Dili sir. Binakot diri. No? Gentle pag anak pag hawak ba ano, diri pag hawak ano gano'n. Hindi, no? Dito hawakan para walang hand contact, no? Dito mo gently lang po, dili po na ibagsak. Ano na daw sa kamot ang birthday mo nang yung kamot na ni. Hindi, ilagay mo lang sa gilid because you are sending a strong message na sir, huwag mong gawin yan. Ganun lang. Kasi ayaw natin ang away. Gusto natin kumita, di ba? O, ganun lang. Now, the next question is, what if nagpatuloy siya? Ha? Patuloy siya. Yung talagang... Ito, atin-atin lang ha. Minsan, nag-ubad yan, no? The worst thing, nag-masturbate sa harapan mo. Di ba nangyayari yan? Nangyari na yun sa akin sir. Pero Or lalo na... dapat maging professional ka sa iyong ginampanan na warm. Huwag mo ipahiya yung may-ari, huwag ka magpahiya. Pero dapat, that time kasi kasi yun ka ng in-check ba sir? Hindi sila kasabot ko doon. Tagalog, dili ka ba yung Bisaya, yung something na iba ilang salita. Pero dapat, kasi kami doon talaga na ay boxer short, is yun, towel. Before mo sunod ang client, assist mo siya. Ganyan. Ito sir, before ka tanggal ng taas, ito suot. Pero sabi niya, no. Tapos diretso na siya higa kasi walang suot. Pero ikaw na ka, dapat maging open-minded ka. Kasi trabaho mo yun eh. Okay. Trabaho mo yun. Gawin mo lang ang trabaho mo. Pero siya, galit na pala kasi akala niya binabastos na natin siya. Pero huwag mo siyang pansinin.
that time na, siyempre ako din, first time ko din inato nga sa inyo halaman niya. First time ko din nagdawat o massage. So ako na-encounter. Siyempre, tapos na ang gawa, no? Dapat, dili ako, siyempre, assist na ako. Alas na sana ako. Nagulat ako kasi basta sumunod talaga ng sadya. Talagang lalapit siya sa'yo na nakaganyan. Ikaw, siyempre, maging professional ka, huwag mo pansinin siya, alis ka na lang. Para walang Yeah, tama yun, no? So, I like what you did, no? So, ganun yung ano natin na as much as possible, ayaw natin ng gulo. Okay, so the options you might do is, number 1, hubad, nag-masturbate. The best thing you can do is get your towel, cover mo siya. Huwag ka lang, huwag mo lang siyang, hayaan mo siyang gusto niyang gawin, pero huwag mo naman titigan. tapos na yung work mo, umalis ka na sa park. Yan. Ganun lang, alis ka lang. Sir, sabihin mo lang sa akin, pagtapos na po kayo, sir, ha? O, ganun lang. Huwag kayo magpanik, pero normally kasi, sinong single sa atin? Oh, di ba? Normally pag single, nagpapanik eh. No? Oh, sir! Oh! Tapos ganyan yung mata. Na-shock pa yan ko ato sa basta first time nga na single. Oh. Hindi ka napasigaw. At least, Hindi ako napasigaw kasi gi-explain na sa ko sa mga kauban. Pag ito na-encounter, Heads up ka. hubad-hubad. Oo. Maging professional ka, wag mo siya. Oo, ganun. Gawin mo lang trabaho. Yeah. So, yun lang yung ano natin. This really happens, no? This really happens. Kaya, yun ang sinasabi natin, i-attend nyo lang professionally, ma-appreciate naman yan. Kasi pag ang tao na himasmasan yan, saka siya mahiya sa sarili niya na ginawa niya yun. Ganun lang yan eh. May mga instances kasi ang tao nasa ganung klaseng, minsan sa stress yan ang buhay eh. No? Sa stress ka, anong nagagawa ng tao. Maya-maya ma-realize niya, naku, mali pa rin ginawa ko, nakakaya naman doon kay Lucy. Okay, so yun lang yung mga scenario na pwede nyo ano, no? But the worst, the last recourse could be, iwanan nyo talaga. Iwasan nyo na lang. Iwanan nyo na lang. Kaya yun ang advantage kapag ang spa, si receptionist, nangungulekta agad. Kasi pagka nag-collect na agad ng payment at hindi natapos because may ginawa siyang kalokohan, bayad na yun. Hindi talo na siya dun. Yun naman yun. May advantage at may disadvantage. Iba minsan kasi saka magbabayad pagkatapos ng massage. Pero iba naman, sir, kolekta na agad. No? So, may advantage at may disadvantage yan in the long run. Okay, these are realities that you have to face and be ready to handle. Ang akin lang is, kung in case lang mayroong, minsan kasi nag-physical contact na, no, una, sinaktan ka na, huwag mong kimkimin sa sarili mo. Report ka na sa immediate supervisor. Sabihin mo na agad para mayroon kang protection. No? Huwag mong papatulan. No? Kunwari, sinampal ka. Huwag mo din sampalin. Oh, sampalin mo din. Tapos saka ka magre-report. Sinampal ako. Eh wala. Pwede niyang balik na rin yung situation. Eh, siya ang unang nalampal eh. Ngayon, si may-ari, sino yung papanigan niya? Tulad sinasabi ko, ang may-ari hindi papayag sa iyo. Sa client yan. Why? Kasi client yan eh. Sa kanila kayo mag-uusap, pasensya ka na. Kasi kailangan mo sa dahil client natin yun eh. Magkakalat yun sa labas eh. Diba? Ganun lang yun eh. That's how practical business works. Unless kung obvious naman, merong CCTV, kitang-kita talaga na siya wala magagawa nun, talaga very obvious naman. Pero seldom sa, ewan ko lang kung nalagyan dito sa loob ng massage room ng para hindi naman sila. Dito sa labas, pwede. Akuha nyo yun. So ganun lang naman yung, basta as much as possible, avoid niyo yung confrontation with your client. Kahit natama kayo, huwag yung patulan. Kasi dyan ang simula ng gulo. Kung sinabi mo tama ka, wala nang katapusan yun. Sabi niya tama siya, sabi mo tama ka, away na yun, di ba? Eh, ma-disturb yung operation. Maglabasan na yung client nyo kasi nagkakagulo na kayo. Magkitalo yung araw nyo. Okay? Sige po. So, I think yun naman yung mga salient
points na gusto kong i-share sa inyo. And then, to recap, mag-recap tayo. The key qualities of an ideal spa therapist are the following, no? Yung inyong technical skills, yung galing nyo sa pag-manipulate, pag-agod, and then yung inyong communication skills, ability to speak, ability to communicate yourself properly, professionally, and then yung inyong tinatawag na customer service skills, yung inyong kakayahan na mag-handle ng difficult clients, no? So, customer relations, yung pag-iingat ninyo ng mga ipinagkakatiwala sa inyo ng mga information, no? Minsan kasi dahil sa sama ng loob, minsan naglalabas yan ng mga information na confidential. So dapat marunong kayo mag-iingat nun. Pinagkatiwalaan kayo, huwag niyo pagkakalat, no? And then ang sumunod naman ay yung inyong professionalism. So actually buod na ito ng lahat, yung pagiging professional ninyo. Given a situation, alam niyo paano mag-handle with the end point na hindi lumaki o lumala yung problema. The next one is yung ethics. Pag sinabing ethics, iwasan natin yung panunulot, iwasan natin yung sip-sip, paninip-sip, no? Para lang mabango tayo dun sa kasamaan o sa supervisor natin, no? Na sisira mo yung kapwa mo, tapos ano, mama, patay ko ni mama, kabalo ka, ano. Yun. Tsaka, another thing, gusto ko lang i-emphasize, kung kayo ay may narinig na ganyang information, na, ano yun, malatan nyo naman kung sip yun o paninira, di ba? Malatan nyo yun. Huwag kayo agad maniniwala. Sabi ni Jose Rizal, ang naniniwala sa sabi-sabi ay walang bait sa sarili. No? So, pagka mayroong gano'ng information, sandali. Ibalidin ko muna yung sinasabi mo kung totoo doon sa concern, ha? Bago kita paniniwalaan. Dapat ganun. Hindi yung, tuod ka? Ha? Wala niya? Ang grabe naman na siya. Uy, kabalo ka na, gapon mo po na yung gihimo. Wala na, away na yun kasi dinagdagan mo na yung hindi naman pala totoo. Paninira lang. Tapos ginatungan mo pa. Ma? And yung sinasabi rito na ayun, additional qualities is masasabi natin yung pag-emphasize natin ng importance of delivering a remarkable spa experience. So ito yung gusto ko lang i-emphasize sa inyo. Lord willing, makatapos kayo ng training ninyo, Lord willing, makaroon kayo ng certificate at mag-work na kayo sa spa, kailangan ang inyong i-aspire lagi is yung inyong client will have a remarkable experience. An example of this is like this one. No? Sa Davao, meron ako napuntang spa, pero I do not encourage you na gawin nyo din. Pero na-experience ko lang, iba yung setup at saka iba yung kanyang remarkable experience ng spa. Bakit? Kasi sa buong buhay ko, may napunta na akong spa, unique naman yung approach nila para magkaroon ka ng remarkable experience. Ano yun? Kapag ang client ay pumasok doon sa shower room, natural para mag-shower. Diba? Kasi shower room yun. At alam mo naman na nag-shower siya. Yung spa na yun, inaabangan niya na yung client. Anong gagawin ng therapist? Naglatag na siya ng towel doon sa daanan, sa pintuan. Paglabas ni client, pupunasan niya na yung paa. O diba, bongga? Sarap naman kasi, wow, okay ito ah. Hindi man ito ginawa ng asawa ko sa bahay namin. Sinisipa-sipa lang ko ng asawa ko. Ito dito talagang, di ba? Paglabas, nakaano na siya. Pinunasan yung paa ko. Masarap nun.
That is a remarkable experience. Huwag niyo naman gawin dito, no? Baka may lahat kayo nakabang na kayo doon sa video. Sabi ni Sir kasi, remarkable experience. So ako dyan, hindi ako nauna sa iyo eh. Ano ko pa, kulit mo eh. Magtaka yung kayo paglabas ng anong ginagawa niyo dito? Eh kasi sabi ni Sir Benji, remarkable experience daw sir eh. Gusto na maranasan mo yung remarkable experience. Okay naman yun. What I'm saying here is just try to be creative. Kung ano yung pwede nyo gawin na maging ibang-iba sa mga nasa paligid. Na kayo lang mayroong ganong approach. No? You can be creative. Usap-usap kayo. Ito yung gawin natin. Diba? Yung sinabi ko sa inyo kanina, yung restaurant na pinuntahan ko, nag-inquire lang ako doon, binigyan agad ako ng welcome drink. Diba? Sarap naman nun. Eh kung ganon, dyan ka na lang talaga kasi ibig sabihin, in little things, they are very good. No? Pinipili nila agad na ano ka, importante ka. Probably dito, pagka nangyari po yun, pagpasok ng client, umupo na siya, nagsapatos na siya, tingin mo walang slippers, kuha ka ng slippers, bigyan mo sa kanya. That's a remarkable experience. Huwag mo antayin na, nakakay, slippers na, diba? Tapos minsan, nabibingihan na, ito. Slippers ba? Slippers! Na nag-ilis naman ko, tanaw kong tiil. Wala nang ganon. Kuha niya yun. Papasok siya sa massage room. Diba? So make sure may hanger. Kasi magbibihis yan eh. O di, lagyan mo ng hanger. Ano pa? Dapat meron siyang yung nakaayos na yung towel. O kung may short kayo, nakalatag na yung short doon. Kasi magbibihis yan eh. Unless kung gusto siya magubad. Ano yun? So i-anticipate niyo yung need ng client. You make sure that your client is what? Properly served. And then meron siyang remarkable experience. Na paglabas niya, sikwento niya doon sa kasama siya, sarap ko. Kang lamig. So masarap karami po yung situation, no? Lamig ka, lamig. Hindi na ako makalimutan. And looking at the setup, hotel to eh. Meaning, mga client natin, mga foreign, mga pangayaw, no? Mga langyaw, mga dayuhan, mga travelers. Siyempre, gusto nila na pagdating nila, pag-uwi nila sa kung saan sila galing, pag-usapan nila, grabe to. Ay, grabe kayo ito. Ako experience sa spa sa April ba? Ano man? Bakit? Kasi talagang grabe asikaso nila sa akin. Ang sarap-sarap ng feeling. Ang sarap bumalik. Ganon. Ha? Okay yun? Parang ayaw nyo yata eh. Hello? Okay. So, malapit na tayo magtatapos. Huwag kayong mag-alala. Okay. Oh, actually, yun lang naman yung at ang pinaka-bottom line ng lahat ng lecture ko is ito yun, no? Spa experience. Remarkable spa experience. Yan yung inyong i-goal. Collectively, as a group, individually, as a therapist. No, you try to be creative kung paano yun. Tapos kung ano yung makita mong maganda, i-share mo sa kasamahan mo. Mga natin himuon. May katong himuon. Okay? Kasi yun nga, at the end of the day, lahat naman kayo magbe-benefit. Okay. So, having said that, do you have any clarification or questions or even violent reaction? These things na sinabi ko are ano lang to, ideas na pwede nyong i-enhance, pwede nyo pang improve para mas maging kapakit-pakinabang yung inyong pagtatrabaho. And then tuloy tayo, konting demo lang tayo before we end in a little while.